Isipin mo kung may hawak kang remote control na kayang kontrolin ang sarili mong buhay. Pwede mong i-pause ang masasayang sandali, i-fast forward ang mga problema, at lock the one ang mga panahong ayaw mong pagdaanan. Ganito nagsimula ang kwento ni Michael Newman, isang lalaking abala sa trabaho at desperadong gustong umasenso. Para sa kanya, sayang ang oras kapag kasama ang pamilya habang maaari naman itong gamitin para makamit ang tagumpay. Pero isang araw, nakahanap siya ng isang kakaibang remote control na tila walang limitasyon ang kapangyarihan. Sa simula, para itong pinakamagandang imbensyon sa mundo. Maaari niyang bilisan ang trapiko, lock the one ang mga away, at tanggalin sa kanyang buhay ang lahat ng bagay na nakakainis sa kanya. Pero habang mas ginagamit niya ang remote, may napapansin siyang kakaiba. Hindi lang pala oras ang kaya nitong kontrolin, pati ang mismong takbo ng kanyang buhay. At habang unti-unting nagbabago ang kanyang trabaho, pamilya, katawan, at mga relasyon, napapaisip siya kung ang lahat ng kanyang hinihiling ay talagang makapagpapasaya sa kanya. Ito ang kwento ng Click, isang pelikulang nakakatawa sa simula, pero habang tumatagal, unti-unti nitong ipapakita kung gaano kahalaga ang oras, pamilya, at bawat sandaling madalas nating binabalewala. Kaya hanggang saan kaya dadalhin ni Michael ang kapangyarihan ng mahiwagang remote? At ano ang kapalit kapag hinayaan mong ang isang remote control ang magdesisyon kung aling bahagi ng buhay mo ang dapat mong maranasan? Panoorin natin ang buong kwento ng Click. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Michael Newman na isang arkitekto. Nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Donna at dalawang anak na sina Ben at Samantha. Masyadong demanding ang boss niyang si John Ammer, kaya madalas napipilitan si Michael na magtrabaho ng higit sa kinakailangan. Dahil dito, kadalasan ay napapabayaan niya ang kanyang pamilya. Gayunpaman, masaya pa rin siya sa mga simpleng sandaling nakakasama niya ang mga anak, tulad ng panonood nila ng Dragon Tales bago siya pumasok sa trabaho. Isang araw, inalok si Michael ng kanyang boss ng isang malaking oportunidad, ang magdisenyo ng isang luxury hotel para sa isang Japanese conglomerate. Nangako rin si John na mapopromote siya kapag nakuha niya ang kontrata. Tuwang-tuwa si Michael, pero naalala niyang may camping trip siya kasama ang kanyang pamilya. Kalaunan, hindi rin niya napuntahan ang swimming race ni Ben. Nang makarating siya sa school, sinalubong siya ng swimming teacher ni Ben na si Bill, na mukhang malapit sa kanyang anak. Nagselos si Michael dahil hindi niya nabibigyan ng sapat na oras si Ben, kaya pinagtawanan niya ang pulang speedo ni Bill. Nang magtipon ng pamilya para manood ng fireworks sa 4th of July, halos buong oras ay nasa telepono si Michael at kausap ang kanyang boss. Naiinis na rito ang kanyang ina na si Trudy. Sinabihan niya si Michael na baka maaga itong mamatay kung patuloy itong mag-overwork at kakain ng junk food. Dahil abala si Michael sa telepono, ang kanyang ama namang si Ted ang nag-entertain sa mga bata gamit ang isang coin trick. Namangha sina Ben at Samantha at tinanong ang kanilang lolo kung paano niya nagawang baluktutin ang barya. Ngunit sinabi ni Ted na hindi ibinubunyag ng magician ang kanyang sikreto. Dagdag pa niya, maging ang big boy na si Michael ay hindi pa rin nalalaman ang sikreto niya. Pag-uwi nila, nagkaroon ng pagtatalo nang sabihin ni Michael kay Donna na kailangan nilang ipagpaliban ang camping trip. Kalaunan, napakalma niya ang kanyang asawa at sinimulan ang research para sa kanyang proyekto sa pamamagitan ng panunood ng documentary tungkol sa Asian architecture. Pero aksidenteng nasaktan siya nang mapagkamalan niyang TV remote ang remote control ng helicopter ni Ben. Dahil sawa na siyang malito sa iba't ibang remote, pumunta si Michael sa bedbath. Hinanap niya ito sa buong tindahan pero hindi niya makita. Sa sobrang pagod, napahiga siya sa isang kama. Nang lumingon siya, napansin niya ang isang bahagi ng tindahan na tinatawag na Beyond. Pumasok siya roon at nakilala ang isang misteryosong lalaki na nagngangalang Morty. Ikinwento ni Michael kay Morty ang kanyang problema, naghahanap daw siya ng remote na pwedeng gamitin para sa lahat. Kaya dinala siya nito sa isang malaking warehouse na tinatawag na Way Beyond. Doon, kumuha si Morty ng isang kakaibang remote at ibinigay ito kay Michael ng libre. Ipinaliwanag ni Morty na automatikong magpo-program ang remote kapag itinapat ito sa isang bagay at pinindot ang mga buton. Naguguluhan si Michael kung bakit libre itong ibinibigay sa kanya. Ngunit sagot ni Morty, kahit ang mabubuting tao ay nangangailangan ng pahinga paminsan-minsan. Bago umalis si Michael, sinabi rin sa kanya na non-refundable ang remote. Pagdating sa bahay, ipinagpatuloy ni Michael ang panunood ng documentary habang nagtatrabaho sa kanyang project design. Ngunit naistorbo siya ng kanyang aso na si Sundance, na patuloy na tumatahol dahil gusto nitong lumabas. Sa inis, itinutok ni Michael ang remote kay Sundance at paulit-ulit na pinindot ang volume down button habang sinasabihan ang aso na tumahimik ng 5 minuto. Nakakagulat na biglang tumahimik si Sundance.
Ngunit inisip ni Michael na baka goni-goni lamang niya iyon. Nang ilabas niya ang aso, lalo siyang nainis dahil napakatagal ni Sundance na humanap ng lugar para dumumi. Kaya muli niyang itinutok ang remote sa aso at pinindot ang fast forward. Gaya ng nauna, gumana ang remote. Biglang bumilis ang kilos ni Sundance, mabilis nitong natapos ang ginagawa at bumalik agad sa loob ng bahay. Dito tuluyang naniwala si Michael sa kapangyarihan ng Universal Remote. Napagtanto niyang kaya nitong kontrolin ang mga pangyayari sa totoong buhay. Kinabukasan, ginamit ni Michael ang remote para silipin ang kanyang nakaraan. Naantig siya nang makita ang kanyang batang sarili na naglalaro ng football kasama ang kanyang mga kaibigan sa Lake Winnipesaukee. Samantala, ibinigay ni Morty kay Michael ang kanyang numero ng telepono sakaling magkaroon siya ng mga katanungan tungkol sa remote. Mula noon, ginamit ni Michael ang remote para i-fast forward ang mga hapunan ng pamilya, mga pagtatalo, at maging ang pakikipagtalik niya kay Donna. Matapos i-fast forward ang kanilang pagtatalik, nagulat si Michael nang malaman niyang napakabilis niyang natapos, kaya hindi niya napasaya si Donna gaya ng dati. Napansin din niyang hindi niya naaalala ang mga pag-uusap at mga ipinangako niya habang nagdi-dinner. Tinawagan niya si Morty at humingi ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Morty na habang naka-fast forward, ang katawan ni Michael ay nasa autopilot. Ibig sabihin, ginagawa pa rin niya ang mga karaniwang gawain sa buhay, pero nilalaktawan ng kanyang isip ang mga pangyayari. Kaya kahit mukhang normal ang kanyang pamumuhay, wala siyang maalala sa mga panahong ni fast forward niya. Dahil dito, ginamit ni Michael ang remote para laktawan ang mga bagay na ayaw niya, tulad ng pagkakasakit, malamig na shower, at traffic. Ginamit din niya ang autopilot mode habang ipinipresenta ang kanyang design sa Japanese businessman na si Mr. Watsuhita. Sa simula, mukhang maayos ang meeting. Pero biglang nagbiro ang excited na boss ni Michael na si John tungkol sa mga sikat na baseball player ng Japan, dahil napagkamalan niyang pangalan ng mga Asian dish ang kanilang mga pangalan. Dahil dito, nagpaalam si Mr. Watsuhita at nakipag-usap ng pribado sa kanyang team. Kinabahan si Michael at sinubukang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan, pero wala siyang naiintindihan. Kaya ginamit niya ang remote para isalin sa English ang kanilang usapan at lakasan ang volume. Gumana ang trick at narinig ni Michael na hindi nagustuhan ng Japanese team ang kanyang design. Sinabi nilang parang ginawa lamang ito matapos manood ng isang pangit na documentary tungkol sa Asian architecture. Mas gusto nila ng mas maraming kwarto para mapalaki ang kanilang kita at ayaw nila ng isang malaking ilog sa lobby. Pagkatapos, inutusan ni Mr. Watsuhita ang kanyang team na tapusin na ang meeting para makapag-jello shot sila sa TGI Fridays. Ngunit nang lapitan ni Mr. Watsuhita si Michael para tapusin ang usapan, ginamit ni Michael ang narinig niya para kumbinsihin ang businessman. Pinunit niya ang kanyang lumang design at nangakong gagawa ng panibago na may mas maraming kwarto para mapalaki ang kita. Humanga si Mr. Watsuhita at sa wakas ay ibinigay niya sa kumpanya ni Michael ang kontrata. Pag-uwi, sobrang saya ni Michael kaya bumili siya ng mga regalo para sa kanyang asawa at mga anak. Nang tanungin ni Donna kung bakit siya masayang masaya, sinabi ni Michael na napromote siya ni John bilang partner. Napatalon sa tuwa si Donna. Pero kinabukasan, nauwi sa pagkadismaya ang kanilang saya nang malaman ni Michael na hindi pa pala talaga siya na-promote. Kailangan muna niyang tapusin ang construction plan ng hotel at makuha ang commitment ni Mr. Watsuhita. Aabutin pa ito ng ilang buwan. Dahil sa sobrang pagkadismaya, ginamit ni Michael ang remote para ipos si John at gumawa ng kalokohan sa kanya. Partner-wise, I taste shit. You do? Sa sumunod na eksena, sa bahay, dala pa rin niya ang frustration tungkol sa promotion kaya nailabas niya ito sa kanyang mga anak. Napaiyak sina Ben at Samantha ng pagtawanan ni Michael ang kanilang pizza at pickles. Nagkaroon din siya ng pagtatalo kay Donna. Kalaunan, napagtanto ni Michael ang kanyang pagkakamali. Naiinis siya sa sarili dahil sa kanyang ginawa, kaya tuluyan siyang nagpasya na gamitin na ang remote para laktawan ang panahon hanggang sa ma-promote siya. Bigla siyang napunta sa sarili niyang promotion party. Doon niya nalaman na isang buong taon pala ang lumipas bago siya na-promote ni John. Sa loob ng isang taon na iyon, unti-unting lumamig ang relasyon nila ni Donna at nauwi sila sa marriage counseling. Malalaki na rin sina Ben at Samantha at hindi na nila pinapanood ang Dragon Tales gaya ng dati. Mas masakit pa rito, nalaman ni Michael na namatay na si Sundance, ang kanyang aso. Tuluyang bumagsak ang emosyon ni Michael at pinagsisihan niyang hindi niya hinayaang maging masaya si Sundance noong nabubuhay pa ito. Naguluhan si Donna sa kanyang sinasabi, pero niyakap at inaliw pa rin siya.
Nangako si Michael kay Donna na magbabago siya at magiging mas mabuting asawa para sa kanya. Nakiusap din siyang huwag siyang iwan. Naghalikan sina Michael at Donna, ngunit biglang automatikong nag-fast forward ang remote hanggang sa matapos ang kanilang pagtatalik. Muli, nakita ni Michael si Donna na hindi na naman nasiyahan at malungkot na nakahiga sa tabi niya sa kama. Naguguluhan si Michael kung bakit automatikong nagfa-fast forward ang remote kahit hindi niya pinipindot ang anumang buton. Tumawag siya kay Morty, na nagpaliwanag na ginagamit na ngayon ng remote ang memorya nito para automatikong sundin ang mga nakasanayan at gusto ni Michael. Nalaman ni Michael na isang buong taon ang na-fast forward niya, kaya napakarami palang sandaling kasama sa mga nilaktawan niyang panahon. Mula ngayon, tuwing makikipagtalik siya o gagawa ng mga bagay tulad ng pagligo, pagmamaneho sa traffic, pakikipagtalo, at kahit pagkakasakit, automatikong magfa-fast forward ang remote. Pinagsisihan ni Michael ang paggamit niya sa remote, ibinalik niya ito kay Morty, pero bigla itong muling lumitaw sa kanyang kamay. Sinubukan niyang itapon at sirain ang remote ng ilang beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay kusa itong bumabalik sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Michael sa opisina sakay ng bisikleta at hindi na naligo para maiwasang automatikong ma-fast forward ang oras. Doon, sinabi ni John na plano na niyang magretiro at maglakbay sa Morocco. Dahil dito, si Michael ang magiging bagong head ng International Division ng kumpanya. Namangha si Michael sa napakalaking promotion, pero sinabi ni John na bawat account na nahawakan ni Michael ay naging matagumpay. Dagdag pa niya, hindi na siya magugulat kung balang araw ay maging CEO pa si Michael. Biglang nag-fast forward ang remote ng 10 taon. Napunta si Michael sa hinaharap kung saan mayaman na siya, pero sobra naman ang kanyang katabaan. Mabilis siyang umuwi at nakita niyang malalaki na sina Ben at Samantha at nasa teenage years na. Si Ben ay naging obese rin tulad niya, habang si Samantha naman ay may nobyo na. Mas masakit pa, nalaman niyang nakipag-divorce na sa kanya si Donna at nakikipag-date na ito sa swimming teacher ni Ben na si Bill. Sa sobrang galit, inatake ni Michael si Bill. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa tumalon ng aso ng pamilya kay Michael. Tumama ang kanyang ulo sa pader at nawalan siya ng malay. Makalipas ang 6 na taon, nagising si Michael. Nasa tabi niya si Donna at sinabi nitong matapos siyang makoma, natuklasan sa CAT scan na may cancer siya. Dahil dito, ilang taon siyang sumailalim sa gamutan. Matapos niyang malampasan ang cancer, inatake naman siya sa puso. Hindi na rin siya obese dahil kinailangan niyang sumailalim sa liposuction upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagbalik niya sa kumpanya, nakilala niya ang nasa hustong gulang ng si Ben. Nakakagulat na malaki na ang ibinaba ng timbang nito dahil nag-eehersisyo siya kasama ang asawa ni Donna na si Bill. Inalok ni Michael sina Ben, Samantha at ang kanyang mga magulang na mag-ice cream. Ngunit sinabi ni Ben na patay na pala si Lolo Ted. Lubos itong ikinasira ng loob ni Michael, umiyak siya at nagtungo sa puntod ng kanyang ama. Gamit ang remote, binalikan niya ang huling pagkakataong nakita niya si Ted. Nakita niyang pumunta si Ted sa opisina ni Michael at inalok siyang isama si Ben sa dinner. Ngunit dahil naka-autopilot si Michael, tinanggihan niya ang kanyang ama nang hindi man lang ito tinitingnan. Patuloy na nagmakaawa si Ted at inalok pa niyang ipakita ang paborito niyang coin trick noong bata pa siya. Ngunit dahil sa inis, sinigawan ni Michael ang kanyang ama at sinabi niyang matagal na niyang alam ang sikreto ng trick. Tahimik na humingi ng tawad ang matanda at umalis na may luha sa kanyang mga mata. Napuno ng hiya at matinding pagsisisi si Michael. Biglang lumitaw si Morty at humingi ng tawad dahil inalis niya ang ama ni Michael sa kanyang buhay. Inamin din niyang siya ang Angel of Death. Sa galit, sinugod ni Michael si Morty. Ngunit bigla itong naglaho at muling lumitaw sa likuran niya. Sa takot, nakiusap si Michael sa remote na dalhin siya sa isang magandang lugar. Dahil dito, muli siyang nag-fast forward ng ilang taon at napunta sa kasal ni Ben. Sa kasal, tuwang-tuwa si Michael nang makita ang kanyang ina at mahigpit niya itong niyakap at hinalikan. Nakilala rin niya ang nasa hustong gulang ng si Samantha. Ngunit biglang narinig ni Michael na tinatawag ni Samantha si Bill na dad. Hindi niya kinaya ang sakit na mapalitan bilang ama kaya inatake siya sa puso. Nagising siya sa ospital ng gabing iyon kasama sina Ben at Samantha sa kanyang tabi. Bago sila palabasin ng nurse, nalaman ni Michael na nilalaktawan ni Ben ang kanyang honeymoon dahil may mahalagang business deal itong aasikasuhin. Natatakot si Michael na baka maulit ni Ben ang mga pagkakamaling ginawa niya, kaya pinilit niyang bumangon at sundan sila palabas ng ospital. Ngunit tuluyang nanghina ang kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig habang nakapalibot sa kanya ang kanyang pamilya. Sa mahina niyang boses, sinabi niya kay Ben na laging unahin ang pamilya.
Humingi rin siya ng tawad kay Samantha dahil hindi siya naging present na ama para sa kanya. Sinabi niya rin kay Donna na mamahalin niya ito habang buhay bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit bigla siyang nagising sa loob ng Bed Bath & Beyond. Labis ang kanyang saya nang malaman niyang panaginip lamang pala ang lahat. Paglabas niya ng tindahan, tuwang-tuwa siyang makita ang kanyang simple at ordinaryong sasakyan. Pagdating sa bahay, mahigpit niyang niyakap ang kanyang pamilya at nangakong mas marami na siyang oras na ilalaan sa kanila. Ngunit doon niya nakita ang remote sa ibabaw ng counter, kasama ang isang sulat mula kay Morty. Sinabi rito na binigyan si Michael ng ikalawang pagkakataon, dahil gaya ng sinabi ni Morty, good guys need a break. Umaasa rin siyang gagawin na ni Michael ang tama sa pagkakataong ito. Sa huli, itinapon ni Michael ang remote sa basurahan. At sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik.